Si Nanika ay merong kapangyarihang tupadin ang mga kahilingang sinasabi sa kanya. Kaya ng nilalang na ito na payamanan ng isang tao sa isang iglap. Kaya din niyang pagalingin ng isang tao mula sa bingat ng kamatayan. At kayang-kaya ni Nanika na paslangin ng maraming karakter ng Hunter x Hunter kung merong taong hihiling nito sa kanya. Ayon kay Killua, ang kapangyarihan ni Nanikang tumupad ng kahilingan ay maaaring walang hangganan. Ibig sabihin, may posibilidad na kung mahihiling sa kanya na patayin ang mga malalakas na karakter gaya ng Hari ng Kemeraan sa si Meruem at ang mga pinakamagagaling na Nen users katulad ni Isaac Netero, maaaring magawa ito ni Nanika gamit ang kanyang abilidad. Pero, totoo nga bang walang limitasyon ng kapangyarihan ni Nanika? Totoo nga ba na kaya niyang tupadin ang kahit na anong kahilingang hihilingin mula sa kanya? At totoo din ba na kaya ni Nanikang tapusin ang mga malalakas na karakter ng istorya? Ang mga katanungang ito ay bibigyan ko ng linaw mga idol, kaya pakinggan nyo ng mabuti ang lahat ng mga detalyeng sasabihin ko sa video na ito. Si Nanika mga idol ay isang Ai na nagmula sa Dark Continent. Sinabi na ito sa chapter 341 ng Hunter x Hunter. Bilang isa sa 5 banta na meron ng Dark Continent, nagtataglay si Nanika ng kakaibang kapangyarihan na humihigit sa kakayahan ng maraming karakter ng istorya. Ganun pa man, ang kapangyarihang tinataglay ni Nanika ay may kaakibat na sangkatarbang limitasyon at kondisyon na kailangang sundin. At masusunod ang mga kondisyong ito kasama ang isa pang kapatid ni Killua na si Aloka Zoldyck. Ang kung sino mang gustong humiling kay Nanika ay nangangailangang ibigay ang 3 request ni Aloka. Kapag gusto ng batang Zoldyck na magpakarga, kailangan mong gawin ito. Kung gusto niya ng tapik sa ulo, kailangan mong ibigay ito. At kung gusto ni Aloka ng halik, kailangan mong sundin ito para mapalabas si Nanika sa kanyang katawan at makahiling ka sa nilalang. Ang problema mga idol, hindi lamang ganito kasimple ang mga request ni Aloka, sapagkat ang mga bagay na hinihingi ng bata ay mas nagiging komplikado katumbas ng huling kahilingang tinupad ni Nanika. Ibig sabihin mga idol, kung merong taong humiling kay Nanika ng mga kahilingang mahirap tupadin, kagaya ng pagiging bilyonaryo, sigurado na ang 3 request na hihingi ni Aloka sa susunod na tao ay mahirap din. Kagaya ng paghingi niya ng atay, bituka at utak ng taong nasa kanyang harapan. Ang matindi pa dito, sa oras na tinanggihan o hindi pinagbigyan ng taong ito si Aloka ng 4 na beses, papatayin siya kasama ng mga mahal niya sa buhay ng isang puwersang, pipisat o magbabaloktot sa kanilang katawan. Ang dami ng taong masasawi ay nakadepende din mga idol sa level ng huling kahilingang tinupad ni Nanika. Minsan, kumikit nilang kapangyarihan ni Aloka at Nanika ng daan-daang inosenteng tao hanggang sa masingil niya ang halaga ng kahilingang tinupad nila. Ang kondisyon at limitasyong ito mga idol na meron ng kapangyarihan ni Aloka at Nanika ay natuklasan ng pamilyang Zoldyck simula noong bata pa si Aloka. Bukod dito, madami pa silang nadiskobring kondisyon sa kakayahan ng batang Zoldyck. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga battlers sa mansyon. May 5 kondisyong alam ang mga miyembro ng Zoldyck. Una, kapag nabigo ang kahit na sinong ibigay ang mga request ni Aloka at namatay ang mga taong ito, babalik sa level 1 ang difficulty level ng mga request ni Aloka. Sa pagkakataong ito mga idol, pinakamagandang samantalihin ng kapangyarihan ni Nanika dahil madali lamang matatapos ng kahit na sino ang mga hinihingi ni Aloka. Bukod dito, ang pangalawang kondisyon ay ang hindi maaaring paghingi ni Aloka ng request sa ibang tao hanggat hindi pa siya tapos sa paghingi ng pabor sa unang tao niyang napili. Sa makatuwid mga idol, kapag nagtago ang unang taong hininga ni Aloka ng pabor, hindi makakapag-request si Aloka sa kahit na sino at hindi nila mapapalabas si Nanika. Maliban dito, ang pangatlong kondisyon ay makikita kapag namatay ang taong napili ni Aloka na hingaan ng request. Dahil sa pangyayaring ito, ikukonsidera ng abilidad nila Nanika na failure o hindi na ibigay ang mga hinihingi ni Aloka, kaya papaslang ang kanilang kapangyarihan ng isa o higit at babalik sa level 1 ng difficulty level ng mga request ni Aloka. Ang pang-4 na kondisyon ay ang hindi maaaring paghingi ng batang Zoldyck ng request sa mga taong hindi niya alam ang pangalan. Matatandaan na sa tuwing magsasabi ng pabor si Aloka, ang pangalan ng taong kanyang napili ang kanyang unang tinatawag, kaya kung hindi niya alam kung sino ang mga ito, hindi siya makakapag-request. Ang ikahuli at pang-5 kondisyong nadiskubre ng mga Zoldyck noon ay ang hindi pwedeng paghiling ng magkasunod na beses ng iisang tao kay Aloka. Ibig sabihin, kailangan ibang tao naman ang humiling matapos mapagbigyan ng nauna. Ito mga idol ang pinaka-basic o ang mga simpleng kondisyon at limitasyon ng kapangyarihan ni Nanika. Pero nalaman ng mga Zoldyck, lalong-lalo na si Illumi na mayroong tinatagong impormasyon ukol sa kapangyarihan ni Aloka, ang isa pa nilang kapatid na si Killua. Ang ating bida mga idol ang pinakapaborito at pinakamahalagang tao sa buhay nila Aloka at Nanika, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit alam ng batang assassin ng iba pang kondisyon ng abilidad ni Aloka.
Merong 4 pang karagdagang batas ng kapangyarihan ni Naneka ang alam ni Killua. Una dito, alam ni Killua na kahit isang kahilingan lamang ang pwedeng tupadin ni Naneka kada turn, maaari namang maglagay ng karagdagang kondisyon sa kahilingang hihingiin sa nilalang. Halimbawa, idol, kung gusto ng isang tao na magkaroon ng bagong computer, pwede niyang isama sa kanyang kahilingan ng kondisyon na magkaroon ng isang computer na hindi pa nailalabas sa market o ang pinakabagong computer sa mundo. Pangalawa, alam din ni Killua na kung pagpapagaling sa isang tao ang hihilingin kay Naneka, kinakailangan mahawakan ng nilalang ang kanyang target. Bukod dito, ang panggagamot din ni Naneka ay sobrang nangangailangan ng malakas na kapangyarihan kaya nanghihina o nakakatulog ang nilalang pagkatapos niyang tumupad ng mga ganitong kahilingan. Ang posibleng rason ng kondisyong ito mga idol ay ang paliwanag ni Killua na si Naneka ay isang nilalang na sanay sa mga kahilingang nakalaan para sa pagkawasak at hindi sa pagsasaayos o panggagamot. Ang pangatlong kondisyon na si Killua lamang ang nakakaalam noon ay ang kakayahan ng batang assassin na magbigay ng command o utos kay Naneka. Ang espesyal na pribilehiyong ito ni Killua ay nagbabaliwala sa halos lahat ng mga kondisyong meron sa kapangyarihan ni Naneka. At ang maganda pa ay makukuha ito ni Killua ng walang kahit na anong masamang kapalit. Sa madaling salita mga idol, hindi na kailangan ni Killua na gumawa ng 3 request o matakot na baka mapatay siya nila Aloka sapagkat hindi naman kahilingan ang sasabihin niya kay Naneka. Bagkos, uutusan niya ang nilalang. Ang pang-4 na kondisyong alam ni Killua ukol sa kapangyarihan ni Aloka at Naneka ay ang pagkakaroon niya ng kakayahang magbigay ng utos kay Naneka kahit pa nasa kalagitnaan si Aloka ng paghingi ng request sa ibang tao o kahit pa pangalawang beses niya nang magbigay ng utos kay Naneka. Ang pagkakaroon ni Killua ng kalayaang humingi ng kahit na ano kay Naneka ang rason mga idol kung bakit sila Killua, Aloka at Naneka ay sobrang naging nakakatakot para sa kahit na kanino dahil isang salita lamang ni Killua pwede niyang burahin ang kanyang mga kalaban. Pero, totoo nga ba na kayang tupadin ni Naneka ang kahit na anong kahilingang hihilingin o utos na sasabihin sa kanya ni Killua? Hindi masyadong ipinakita sa atin ng kwento mga idol kung hanggang saan lamang ang kayang abutin ng kapangyarihan ni Naneka. Pero sa tingin ko, masasagot ang katanungang nabanggit kung papatibayin natin ang paniniwala na ang kapangyarihan ni Naneka ay umiikot sa Nen. Ang abilidad ni Naneka ay gumagamit ng Nen dahil katulad ng ibang Nen abilities, meron din itong mga kondisyon na kailangang sundin bago mapagana. Gumagamit din ito ng parehong aura katulad ng mga orang nasisilayan natin sa ibang karakter ng istorya. At higit sa lahat, sinabi mismo ni Yoshihiro Togashi na nabibilang sa kategorya ng mga specialist ni Naneka. Nagbibigay ito sa atin ng kasiguraduhan na sa Nen nga nababase ang abilidad ng nilalang. Ang pagiging kabilang sa Nen ng kakayahan ni Naneka mga idol ay nangangahulugan na sumusunod din ito sa prinsipyo ng kapangyarihan. Ibig sabihin, may limitasyon din ito katulad ng mga pangkaraniwang Nen abilities at hindi totoo na wala itong hangganan. Kapareho ng sinabi ni Izunami noon kay Kurapika na kahit ang mga pinakamagagaling na Nen users ay hindi kayang makalika ng isang espadang makakahiwa ng lahat ng bagay sa mundo. Sa madaling salita, dahil isang Nen user si Naneka, sigurado ako na hindi niya talaga kayang gumawa ng mga bagay na imposible o lumalagpas sa kayang gawin ng Nen. Oo, kaya ni Naneka na gawing bilyonaryo ang isang tao, pero ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang airship na naglalaman ng sangkaterbang salapi. Oo, kaya ni Naneka na magdala ng isang tao patungo sa ibang kontinente sa isang iglap. Pero ang teleportation ability na ito ay ilang beses na nating nakita sa Grid Island, Chimera Ant at Succession Contest Arc. Oo, kaya ni Naneka na magpagaling ng mga may karamdaman o pinsala. Pero ang abilidad na ito ay nasaksihan na nating nagagawa ng Nen Stitches, Breath of Archangel at ng Holy Chain. At oo, kaya ni Naneka na mag-alis ng mga sumpa o masamang epektong dulot ng Nen. Pero ang kapangyarihang ito ay maaaring tinataglay din ng mga mas magaling na Nen exorcist ng kwento. Kung gagamitin natin ang mga halimbawang nabanggit ko sa kapangyarihan ni Naneka mga idol, masasagot natin ang huli at ikatlong katanungan ukol sa abilidad ng nilalang. Ito ay kung kaya niya bang tapusin ang lahat ng mga karakter sa istorya. Ang kasagutan nito syempre ay oo, hanggat sumusunod ito sa prinsipyo ng Nen. Ibig sabihin nito mga idol, kung hihilingin ni Killua kay Naneka ang kamatayan ni Isaac Netero, maaaring magawa ito ng nilalang dahil posible naman talagang mapaslang ang dating chairman. Pero may posibilidad pa din na mabigo si Naneka dahil sa pagiging patas ng Nen. Halimbawa, kung ninais ni Killua na gamitin ang kapangyarihan ni Naneka para patayin ang mga nakakatakot na nilalang kagaya ni Meruem, pwedeng maisakatuparan niya ito. Ngunit kung natapos na ng hari ang sorting at nakain na niya ang humigit kumulang na 50,000 Nen users na inihanda para sa kanya, maaaring kulangin na ang kapangyarihan ni Naneka.
Kung susubukan naman ni Killua at Nanaka na pumaslang ng mga mas magagaling na Nen users kagaya nila Beyond Netero, posibleng magawa ito ni Nanaka. Yun nga lamang ay huwag natin kakalimutan na si Beyond ay eksperto sa paggamit ng Nen curses na ginagamit ng kamatayan bilang kondisyon. Kaya maaaring may humabol na sumpa kay Aloka sa oras na atakihin nila si Beyond. At kung ang tatargetin naman nila Killua at Nanaka ay ang mga kabilang sa top 5 Nen users ng mundo kagaya ni Jing Freaks, maaaring magtagumpay din dito si Nanaka. Pero ang problema ay ang pagiging dalubhasa ni Jing sa paggamit ng Nen after death. Kaya baka mabuhay lamang muli si Jing para gantihan ang magkapatid na Zoldyck. Si Killua, Aloka at Nanaka ay ang masasabi nating mga pinakamakapangyarihang karakter sa istorya. Pero wag natin kakalimutan na palaging balanse ang kapangyarihan ng Nen. Kaya kahit malawak ang mga kahilingang pwede nilang tupadin, hindi ito nangangahulugan na kaya na nilang gawin ang lahat ng mga imposible. Ito po ang aking paliwanag sa kapangyarihan ni Nanaka. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts kagaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!